tradisyonal na balagtasan, nandito ang kampyon ng NCCA Balagtasan National Championships noong 2021 at 2022, ang Labo National High School. K-12 curriculum, dapat bang ipagpatuloy? Oo o hindi? Ni Angel Iyasis Jr. Sa patulang pagtatalong, yaman itong bayan natin ay amin pong susubuking, itong paksa ay lutasin. Ang K-12 curriculum ituloy pat pahabain, o kailangang ihintunat, edukasyo'y paikliin. Ang dapat po ipabain ng humabang pasanin. Saglit bunat kayong dalawa ay parehong aabutin, kaya't bilang lakandiwa ay akin ang tatawagin. Yung unang maglalahad ng kaniyang salubin, palakpakang masigabot, atin po siyang painitin. Ang K-12 ay ituloy, ang panig kong titindigan, dahil ako'y paniwalang karunong ay kaunlaran. Ang pagunlad nitong mundo'y paano mo sasabayan kung paurong ang lakad mo at kulang ang kaalaman. Kaya ngayon kung pwede lang, nadagdagan pa ang taon nitong ating kurikulum, lagi akong sasang-ayon. Ngunit ikaw kung ayaw mo sa patuloy na pagsulong, di ka dapat naririto nasa loob ng kabaong. Unang hampas pa lamang yan ng makatang probinsyana, ngunit parang pang pinale ang pagulos at banat niya ng katwirang isinalay sa tugma at sa sisurat na ko po ang agapay kung bakit may kabaong na. Ngunit parang balawala at di man lang naligalig ang makata sa kanan kong banayad ang pakikinig. Sa binanggit ng naon na ingiti lang ang pahiwatig, palakpakan na po natin, yaw sunod natitindig. Itigil na ang K-12, ang sigaw ng karamihan. Dahil ayon sa kanila, ito'y sadyang pahirap lang. Sa maraming mamamayan, mag-aaral at magulang, at ako po'y panig naman sa ganitong kaisipan. Karagdagang pasan ito sa pagtaas ng inflasyon, nadagdag rin sa gastos at karagdagang konsumisyon. Kaya dapat ihinto na ang K-12 curriculum, ang ituloy ay ang laban sa patuloy na korupsyon. Magulang din ang lingkod nyo, ngunit mayroong pangunawa at mayroong malasakit sa pag-usad nitong bansa. Ang lahat ng pagbabagong iminuknat ginagawa patungkol sa edukasyon, may magandang mapapala. Ang layunin ng K-12, ang bata ay mapaunlad sa trabahong produktibong pampamilya at komunidad. Sa gulang na 18'y manggagawa ka na agad dahil mayroong certificate sa senior high na natanggap. Isang lihim na layunin ng K-12 ay lumikha noong mga semi-skilled at bata pang manggagawa upang ito'y makatugon sa negosyong dambuhala ng dayuhang korporasyong pamilihan ng paggawa. Ang kulang ay mga gurot, kagamitang pang-eskwela, lalong higit sa senior high na dagdag sa sekundarya. Ang sahod ng mga gurong mautang pa'y may utang na, ang siyang dapat nadagdagan, di ang taon sa sistema. Sadya bang ang katalo ko ay isa lang labandera? Oo naman. O marites ng barangay kung saan siya nakatira. Pati yaong aking utang ay talagang binanggit pa at alam din maging yaong kakulangan sa eskwela. Okay lang yon at sana all ay alam ang kakulangan at saka ang kailangan nitong buong sambayanan. Ngunit sana'y pansinin rin yung kanyang katuwiran na para bang siya lamang ang mayroong pakiramdam. Kung ikaw ay ama't ina na walang ang pampaaral, senior high school na anak mo'y pwede ka nang matulungan. Hindi ka nagagastos pa kung talagang kinukulang, lalo pat ang iyong anak kakayahay bokasyonal. Anong iyong nakikita at para bang ikay bulag sa lantarang kalakarat, pamantayang lumalakad na ultimo tindera lang ang hanap ay di kalidad. Kuleyong tinapos bago ka pa matatanggap at di mo ba nakikita na bago ka ma-empleyo, ang hanap pa ay may experience na para bang nanloloko. Kagagraduate pa nga lamang katatapos noong dibu, may experience ka na agad. Hanap nyo ba ay GRO? Baka na lang. Idagdag pa ang requirement with pleasing personality. Samantalang kasambahay ang trabahong sinasabi, hindi naman beauty pageant, lalong hindi ang pag-arte. Yung aking inaplayan ay agad lang nasisante. Masisisante ka talaga sa ganyan mong pag-iisip at ang iyong kakayahan ay di mo na magagamit. Ikay hadlang sa pagunlad nitong bayang iniibig, magulang kang walang aral,
Walang botot, walang bait. Walang bait sa sarili? Ikaw iyon kabalagtas. Akala mo'y may pag-ibig, ngunit parang kasabakat noong mga abusadong sa bayan ay hindi tapat. Pansariling kapakanan ang palaging nasa utak. Utak ipis palibhasa, itong aking kaibayo, kaya't hindi nalalaman kung ano ang binupunto. Ang punto mo'y walang lakas, parang tungkong walang gatong, may paluklok na sinaing, ngunit laging nagugutom. Magugutom ka talaga pag hindi ka sumang-ayon. Sasang-ayon lamang ako pag nawala ang korupsyon. Ang korupsyo'y mawawala sa mabuting edukasyon. Edukasyon ang mata mo! Huwag mo akong kinugonggong! Sandali lang, hintay muna at para kayong palengkera. Kaya't mga kaibigan, aawatin ko na sila bago pa magkasakitan at bago pa magkamura. At sa halip na luminaw, ang usapin lumabo pa. Tama naman yaong guro sa kaniyang mga bitaw. Ang pagkilos ay ngayon na, habang tayo'y mayroong araw. Kapag tayo'y nanatili sa kabayo at kalabaw, siguradong usad pagong ang magiging mga galaw. Ngunit tama rin po naman ang panig na pinupunto ng naritong manunula na isa ring Bicolano. Tutol siya na gawin lang manggagawang Filipino. Yung ating kabataang dayuan lang ang siyang amo. Kaya't yung aking hatol daan linta sa palakpak. Ituloy ba ang K-12 sa patuloy na pagunlad? O ay hinto dahil ito sa pamilya ay pahirap? Hugas kamay na po ako sa hatol niyong iginawad. Palakpan po natin muli ang mahusay na mambabalagtas mula sa Labon National